ang kapituko sa posisyon na si dating Senate President Alan Peter Cayetano ayaw pa rin sumuko, mga tol. Talagang gusto niya yata talagang ulitin yung nakalipas na panahon, pero hindi niya na magagawa ngayon dahil hindi niya na kontrolado ang administrasyon diyan po sa Senado. Pero bakit po natin sinasabing ayaw pa rin bumitiw nitong si Alan Peter Cayetano? Kasi ang katotohanan, mga tol, factually wala na sa kanya ang pagiging pinuno ng Senado. And mukhang legally, unti-unti na po itong naglalaho sa kanya sapagkat sa araw po na ito, ang Integrated Bar of the Philippines ay nagpahayag na po ng kanilang saloobing legal tungkol po sa questionableng quorum nito pong June 3, 2026. Mamaya babasahin po natin ang official statement ng Integrated Bar of the Philippines. Pero puntahan muna natin ito pong issue kay Cayetano. Mukhang gusto po siyang ipapersona non grata ng isa pong kongresista sa kanilang lugar. At syempre, nakakahiya itong ginawa ni Cayetano para lamang madamay ang mga kapwa niya senador. Hayagan niya pong inusisa kanina sa bogus hearing na yan, yung di umano'y partisipasyon nito pong si Senador Ping Lacson at Senador Tito Soto na sila daw po'y tumanggap ng pera ng maleta. Yan po ang ating pag-uusapan. Unahin lamang muna natin ito pong kapituko sa kapangyarihan na si Alan Peter Cayetano. Dito po sa balita ng News 5, gusto nang bumaba bilang SP? Iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na kung maaari lamang daw ay nais na niyang magbitiw bilang Senate President ngayong araw. Talaga nga naman, may paganyan-ganyan pa, nagpapaawa lamang pero wala naman talagang intensyon na bumaba sa kanyang pwesto, na wala namang talagang hinahawakan ng pwesto. No? Tandaan natin, hindi na kinakailangan pang magbitiw ni Alan Peter Cayetano kasi hindi na po siya ang Senate President. Ganun lang kasimple yon. Kaya kung meron pa po itong dangal at delikadesa sa kanyang sarili, hindi na po dapat siya nagsasabi ng ganito. Tanggapin niya na lamang na wala na po sa kanya ang posisyon na yan. Sabi niya pa dito, ang problema, eto pa, biglang gagamitin ang mga kababayan po nating Pilipino. I have a duty to the Filipino people and to the Philippine Constitution. Ang nakalagay, until your successor is elected, hindi pa tayo nag-e-elect ng successor. Ay, nako! Sabi niya sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng pamumuno ni Senator Pia Cayetano. Pero yung Blue Ribbon Committee na yan, wala na po yan. Bogus na po yan. Ayaw pa rin tanggapin itong si Alan Peter Cayetano na wala na sa iyo ang presidency ng Senado. Anak ng teteng, kahit wala pang successor, hindi ka na presidente ng Senado, Alan Peter Cayetano. Tanggapin mo na yung katotohanan na yan. Wala na sa iyo ang posisyon na yan. At syempre, dahil po sa hearing na yan, kung sino-sino po ang mga pinagdadamay na pangalan na binanggit na po natin sa nauna nating live stream kani-kanina lamang, pero dito, pagtutuunan natin ng pansin ngayon ang pangalan ni na Senator Tito Soto at Senator Ping Lacson. In focus kay Senator Tito Soto. Pero in reaction sa pagdamay sa pangalan ni Senator Ping Lacson, siya po ay nagpalabas ng kanyang pahayag sa kanyang Facebook page kani-kanina lamang. Nakalagay po rito, desperado, baseless, nakakasuklam, inilantad lamang ni disgraced ex-SP Cayetano ang masamang asal gamit ang mga pilit na pasaring para idawit ang pangalan ni Senator Ping Lacson sa korupsyon sa kanilang bogus Blue Ribbon Committee hearings. He is disgusting, sabi ni Senator Ping Lacson. Disgraced ex-SP Cayetano desperately dragged my name in a bogus BRC hearing without an iota of evidence. Kahit maliit lamang na ebidensya, wala daw po, or even a tiny bit of basis or reason except to pull me into a corruption controversy. He exposed
his loathsome behavior by using overstretched innuendos. No? Yun kasi, hindi ko pinanood to sa totoo lang mga tol eh. Pero syempre, may mga nakamonitor na mga staff itong sina Senator Ping Lacson at Tito Soto at yun yung naging basihan nila ngayon kung bakit po sila nagre-react ngayon ng ganito sa ginawa nitong si Alan Peter Cayetano. In particular, ito po yung naging pahayag ni Alan Peter Cayetano nang tinatanong niya yung member po ng 18 nagpapakilalang ex-Marines. Pakinggan po natin ito at later yung interview nito pong si Senator Tito Soto. Po, sa letter E42 nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po to? Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Pero nang dumating sila, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po doon sa baba. Parang may basement sa gilid po. And dumiretso yung limo ni Boss, umikot. Tapos nag-drop off. Tapos umakyat sa parang hagdanan, Your Honor. At tapos may elevator. Yung malita po na dala po namin, nadala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol, nauna na po akyat sa taas po. Paano dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large. Ang large usually, ang laman ay... 40 to 70 po. So, ilan ang dineliver? 40 to 70 po yung... So, isang maleta lang. 5 po, 5. Year 2024 po, bago Campaign period. Yes po. Okay. Yan Yan po yung mga partikular na paratang nito pong ex-Marines di umano na ito laban kay Senator Tito Soto. Pero syempre, merong unang pahayag dyan si Senator Tito Soto at yan po ay kalat naman sa mainstream media na at balita nga po in particular dito po sa GMA News. Sinagot ni Senator Tito Soto ang mga paratang ng umano'y 18 ex-Marines sa isinagawang Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block ngayong araw, June 4. Ulitin ko lamang po, bogus hearing po yan para sa kalinawan po ng lahat. Ayon kay Soto, pumanaw na raw ang pinangalanang Mark na tumanggap umano ng maleta para sa kanya. Ayaw ko nang patulan mga lumang tugtuging kasinungalingan nila. I'll just see them in court. Oy, mukhang magsasampa ng kaso. Ito pong si Senator Tito Soto. Senator Tito Soto, I will not dignify such because I was not a senator from 2022 to 2025. The name they mentioned na EA ko raw na tumanggap ay si Mark. Mark died in 2015. EA Executive Assistant. No? At dito sinabi ni Senator Tito Soto na magkita-kita sila sa korte, malamang sa malamang ganun talaga mangyayari dito mga tol, lalong-lalo na bogus hearing po yon. Hindi po sila protected doon ng parliamentary immunity sa pagbibigay ng testimonya sa komite. Kasi bogus hearing hindi po kinikilala na opisyal ang komite na yon kanina. At syempre dahil ginawa po nila yon sa pamamagitan po ng live streaming, naka-live streaming po ang iba't ibang Facebook pages ng mga senador na involved po dyan at iba't iba pang mga vloggers at mainstream media na sumusuporta sa pagdinig na yon kanina, malamang sa malamang magka-qualify po ito for cyber libel. No? Kaya ewan natin kung saan hahantong ang mga Marines po na ito sa kanilang mga pinagagagawa. Pero ang isa sa mga alegasyon ngayon dito sa 18 ex-Marines ay ito daw po ay tumanggap, no? Sila daw po ay tumanggap ng pera kapalit ng pagtestigo diyan po sa Senado. At isa po sa mga inimbitahan
para po mabigyan ng linaw ay ito pong si dating Congressman Mike Defensor. Pinasabpi na po ito ng NBI on the basis of this affidavit na atin pong isashare sa ating programa ngayon. Sa balita po ng Inquirer.net, the NBI releases a copy of the sworn statement. Inilabas po ng National Bureau of Investigation ang kopya ng sinumpaang salaysay at supplemental affidavit ng kamag-anak po ng isa sa 18 ex-Marines na sinasabi po nila o niya dito na si dating Congressman Mike Defensor ay sinuhulan daw po ang mga ito ng halagang 5 milyong piso para po magtestigo sa flood control anomalies. Basahin po natin ito pong nirelease na sinumpaang salaysay ng kamag-anakan nito pong isa sa 18 ex-Marines na ibinigay po sa NBI. Sinumpaang salaysay, hindi po binanggit, winitheld po yung pangalan dito na binigay kay Supervising Agent sa tanggapan ng National Bureau of Investigation, Special Action Unit, Philinvest Cyberzone Building, Pasay City. Ngayong ika-28 ng Abril 2026 pa, mga tol, no? Talagang ayaw kasi tumigil na tong 18 ex-Marines kaya napilitan na marahil para sa katotohanan at kaalaman na rin ng publiko na ilabas ito ng NBI. Tanong, handa ka bang magbigay ng isang malaya at kusang loob na salaysay sa investigasyon na ito? Opo. Pakibanggit ang iyong pangalan, edad, kasalukuyang tirahan at iba pang personal na sirkumstansya. Ako si Pilipino, 28 years old, kasalukuyang nakatira. Bakit ka nandito ngayon sa tanggapan ng NBI, Special Action Unit, para kusang magbigay ng salaysay tungkol sa aking mga nalalaman sa paglahok ng aking, yung kamag-anak niya, na isa sa 18 ex-Marines. Pero hindi po binabanggit ang pangalan dito, binidheld ng NBI, na si isang miyembro ng kanyang grupo na tinatawag na 18 Marines ukol sa mga aktibidad ng nasabing grupo na ito. Sabi mo, biyanan mong lalaki si biyanan. Ay, nako. Pakipaliwanag ang sinasabi mong relasyon na ito. Kinakasama ko ang blank na si blank na ang palayaw ay blank. 10 taon na kaming nagsasama bilang mag-asawa. Nagkaseremonya kami na parang kasal sa ilalim ng blank pero hindi rehistrado ang aming kasal. May isa kaming anak. Ang pangalan ay taong gulang blank, siya ang nag-iisang blank. Winewithheld ang information. Kamusta ang personal na relasyon nyo ni blank? Mabuti ang aming samahang magbiyanan. Madalas kaming magkwentuhan, lalo na tungkol sa kanyang nag-iisang apo na blank. Ano ang alam mo ukol sa kinalaman sa grupong 18 Marines? Alam ko na isa siya sa mga miyembro nitong 18 Marines. Kasama ng kanyang mga dating kasamahan din sa trabaho sa ilalim ng dating congressman na si Saldico. Bago matapos ang taong 2025, nabanggit niya sa amin ni Blanc na lalabas nga daw sila ng grupo niya sa publiko upang magsalita tungkol sa mga nalalaman nila sa mga aktibidades ni Saldico at mga tauhan nito na may kinalaman sa korupsyon sa gobyerno. Matapos noon, napanood nga namin sa telebisyon at internet yung mga naging press conference ng 18 Marines at sinubaybayan namin ang mga pangyayaring ukol dito. Oy, maraming salamat sa iyong super sticker ha. Para sa kaalaman po ninyong lahat mga tol, kahit hindi na kayo mag-send ng super sticker. Pero salamat sa nag-send ha. Kasi ako talaga'y lubos na natutuwa ngayon sa overwhelming support mula po sa inyo mga tol. Grabe ang mga nanonood po sa atin sa programa po natin ngayon. Libo-libo po talaga. Kaya lubos akong nagagalak sa suporta po ninyo. Kahit hindi na kayo mag-send ng super sticker or super chat, okay lang po yan. In fact, yung members po natin, tinurn off ko na. Kasi talagang sapat na yung panonood po ninyo sa ating programa. Ganun pa man, maraming salamat sa iyo, Marie Garumone, no, sa iyong super sticker at blessing. Ituloy ko lamang po itong binabasa ko po dito na sinumpaang salaysay. Nabanggit, matapos noon, napanood nga namin sa telebisyon at internet yung mga naging press conference ng 18 Marines at sinubaybayan namin ang mga pangyayari ukol dito. Nabanggit ba ng biyanan mong lalaki
na si Blanc kung bakit sila lalabas sa publiko para magsalita ukol sa korupsyon ni Saldico? Opo, ang sabi niya ay wala naman daw pong mawawala sa kanila dahil magsasabi lang daw po sila ng kanilang mga nalalaman at bibigyan daw po sila ng pera. Yun, uulitin ko lamang po Ang sabi ay wala naman daw pong mawawala sa kanila dahil magsasabi lang daw po sila ng kanilang mga nalalaman at bibigyan daw po sila ng pera na siya namang malaking tulong sapagkat mga wala naman silang mga trabaho ngayon. Magkanong pera daw ang ibibigay sa kanila at ano ang kapalit nito? Ang pangako daw po sa kanila ay bibigyan sila ng halagang 5 milyong piso para magsalita sa publiko at pumirma ng affidavit. Uulitin ko mga tol ang pangako daw po sa kanila ay bibigyan sila ng halagang 5 milyong piso para magsalita sa publiko at pumirma ng affidavit. Sino daw ang nagbibigay sa kanila ng pera? Si Blanc daw po. Pero hindi binanggit dito. Ngunit iniimbitahan si dating Congressman Mike Defensor. Kaugnay po nito. Matapos lumabas sa publiko at ng 18 Marines, nakapag-uusap pa ba kayo ng biyanan mong lalaki? Opo. Pero sa pamamagitan na lang po ng cellphone or video call. Gawa ng sila po ay ibinukod sa mga safe house bago pa po ang kanilang pagsasapubliko. Hanggang ngayon po, nakakapag-usap pa po kami. Sa katunayan ay kaninang umaga lamang po ay nag-usap kami siya po ay nag-video call sa akin sa pamamagitan ng Facebook Messenger para po makausap niya ang kanyang apo na si Sen. Hindi natanggal yung pangalan ng bata. Anyway, binasa ko lang naman. Paano ka nakasisiguro na pinangakuan sila ng 5 milyong piso para magsalita sa publiko at pumirma ng affidavit? Ang laking halaga. Mapapasana all ka dito mga tol. 5 million pesos. Grabe. Kasi po, ito po ay talagang sinabi sa akin ng aking biyanan. At sa katunayan po ay nangako pa nga po siya sa akin na bibigyan daw po niya ako ng 500,000 piso pag nakuha daw po niya ang kanyang pera pandagdag sa aming negosyo. Naku, pangako pa lang pala ito. Baka ma-onsi kayo, mga 18 ex-Marines. Ang sabi po ng biyanan ko, pagkatapos daw po ng kanilang unang press conference, ay dapat nga daw po ibibigay na ang kalahati ng pinangakong pera na nagkakahalagang 2,500,000 piso. Parang similar ito sa in-expose ni Pebbles Talakera, mga tol, doon sa text message na ipinost ni Pebbles Talakera na ang initial payment ay 2.5 million pesos. I still remember, may post na ganon si Pebbles Talakera. I-correct nyo ako kung mali po yung pagkakaalala ko, mga tol. Ituloy ko po yung binabasa po natin dito. Sa iyong pagkakaalam, binigay ba sa kanya ang ipinangakong pera? Ayon po sa aking biyanan, hindi daw po binigay ang kabuuan ng pinangakong pera. Patay! Inonsi pa! Kawawa naman. Hindi sila kawawa. Mga sinungaling. Kung inonsi sila, kasalanan nila yun. Ulitin ko lamang po yung binabasa. Ayon po sa aking biyanan, hindi daw po binigay ang kabuuan ng pinangakong pera. At sa kasalukuyan ay halos 700,000 piso lamang ang naibibigay sa kanila hindi pa binanggit dito. Bakit daw ganoon? At hindi binigay ang buo na ipinangako. Hindi niya po nasabi sa akin ang buong kwento tungkol dyan. Pero sinabi po niya sa akin na may mga ipinapagawa pa daw po sa kanila sa mga susunod na araw. Sila daw po ay pagsasalitain muli sa harap ng media nang may kaugnay sa impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Nasaan ngayon ang biyanan mong si Blanc? Hindi ko po alam ang eksaktong lokasyon niya. Ang alam ko lang po ay nasa safe house sila ni Blanc. Paano mo alam na kay Blanc ang safe house na pinaglalagyan nila? Walang binabanggit dito kung sino yung kausap. Pero maghihinala tayo kasi ang iniimbitahan si former Congressman Mike Defensor, mga tol Kasi po sabi po ito ng aking biyanan. Puro mga pagmamay-ari daw po ni Blanc ang iba't ibang safe house kung saan sila ikinukubli nitong mga nakalipas na buwan. Mga ilang safe house ito? Hindi ko po alam at hindi po sinabi ni biyanan ang eksaktong bilang.
Ngunit marami po na mga safe house ito. Iniikot po sila palipat-lipat ng mga safe house. Ang karamihan po ay nasa Metro Manila. Pero meron din daw po sa Tugigaraw, Cagayan. Pero ang lahat daw po ay nasa loob ng exclusive na subdivision at lahat ay kay blank. Sa ngayon, wala akong ibang katanungan and blah blah blah. O yan po yung pahayag ng manugang ng isa po sa 18 ex-Marines kaugnay po ng alegasyon na sila daw po ay tumanggap ng 5 milyong piso o pinangakuan ng 5 milyong piso para po kapalit ng pagtestigo sa harapan po ng publiko o sa Senado. Ngunit ayon din po dito sa binasa natin, 700,000 pesos pa lamang daw po ang naibabayad sa kanila. At wala namang binabanggit kung sino ang sinasabing nagmamayari ng mga safe house. Pero kung babasahin po natin at mag-speculate po tayo dito sa balita na ito, sino ba yung iniimbitahan? Ang nakalagay po sa balita, uulitin ko lamang, the NBI releases a copy of the sworn statement and supplemental affidavit from a relative of one of the 18 ex-Marines alleging that former Congressman Mike Defensor bribe each of them 5 million pesos to testify in the flood control anomalies. Talaga naman tong Inquirer.net o ang NBI. Bakit nyo pa kasi binlangko yung pangalan ng inaakusahan na nanuhol? Binabanggit din naman dito sa balita. Pinahirapan nyo pang magbasa si Tapan. Joke lang. Alam na natin ngayon kung sino yung inaakusahan, di ba? Si former Congressman Mike Defensor. At going back dito kay Alan Peter Cayetano sa legitimacy ng pangyayari kahapon kung saan binakante lahat po ng mga posisyon sa Senado, even ang Senate presidency, nagsalita na po ang Integrated Bar of the Philippines. Ano po ba ang Integrated Bar of the Philippines? Ito po ang nag-iisang samahan ng mga abogado at may otoridad sa mga abogado. Napakahalaga po ng statement po na ito sapagkat parang sineselyuhan po nito na ang lahat ng argumento ng mga abogado dapat nagkakaisa na sa statement po na ito. Ngayon, siyempre, ito po ay nakasulat sa wikang Ingles, kaya ipapatranslate po natin in Tagalog para mas maintindihan po natin lahat. Pero ito po ay tumutukoy sa pinag-usapan na rin po natin kanina at kahapon na jurisprudence patungkol kay Abelino versus Cuenco na inilabas po ng korte noong 1949. Basahin ko po ang nilalaman nito pong statement ng Integrated Bar of the Philippines. Opisyal na pahayag kung ano ang bumubuo ng lehitimong quorum para makapagsagawa ng opisyal na gawain ang Senado. Hunyo 4, 2026. Ang Artikulo 6, Section 16.2 ng 1987 Constitution ay nagsasaad, ang mayorya ng bawat kapulungan ay bubuo ng quorum upang magsagawa ng negosyo o opisyal na gawain, ngunit ang mas maliit na bilang ay maaaring mag-adjourn araw-araw at maaaring pilitin ang pagdalo ng mga absenteng miyembro sa paraang at may mga kaparusahang itatakda ng naturang kapulungan. Tungkol sa kung paano tinutukoy ang quorum, napagpasyahan na ito ng Korte Suprema sa mahalagang kasong Abelino versus Cuenco noong 1949. Binigyang kahulugan nito ang isang probisyon sa Artikulo 6, Section 10.2 ng 1935 Constitution na may kaparehong pananalita. Ang mayorya ng bawat kapulungan ay bubuo ng quorum upang magsagawa ng negosyo o opisyal na gawain, ngunit ang mas maliit na bilang ay maaaring mag-adjourn araw-araw at maaaring pilitin ang pagdalo ng mga absenteng miyembro sa paraang at may mga kaparusahang itatakda ng naturang kapulungan. Ipinaliwanag ng Korte Suprema kung ang sesyong iyon ay hindi pagpapatuloy ng sesyon noong umaga, ito ba ay wastong nabuo? Sa madaling salita, mayroon bang mayoryang hinihingi ng konstitusyon
upang maisagawa ang gawain ng Senado? Ayon kina Magistrado Paras, Peria, Pablo at Benson, mayroon. Una, sapagkat nakasaad ito sa mga talaan or minutes. Ikalawa, dahil sa pagsisimula ng sesyon ay may hindi bababa sa 14 na senador, kabilang sina Senador Pendatun at Lopez. At ikatlo, dahil sa pagkawala sa bansa ni Senador Thomas Compesor, ang 12 senador ay bumubuo ng mayorya ng Senado na may 23 miyembro. Kapag sinasabi ng konstitusyon na ang mayorya ng bawat kapulungan ay bubuo ng quorum, ang kapulungan ay hindi nangangahulugang lahat ng miyembro nito. Kahit ang mayorya lamang ng lahat ng miyembro ay maaari ng bumuo ng kapulungan. May pagkakaiba ang mayorya na lahat ng miyembro ng kapulungan at mayorya ng kapulungan. Ang huli ay nangangailangan ng mas maliit na bilang kaysa sa una. Sa makatuwid, ang absolutong mayorya na 12 mula sa kabuuang 23 miyembro ng Senado ay bumubuo ng konstitusyonal na mayorya para sa layunin ng quorum. Naniniwala rin si Magistrado Pablo na kahit hindi pa quorum ang 12 senador, maaari silang mag-utos ng pag-aresto sa kahit isa sa mga absenteng miyembro. Kapag may isang naaresto at nadala sa Senado, wala nang pagdududa na magkakaroon ng quorum at si Senador Cuenco ay maihahalal pa rin sapagkat magkakaroon ng 11 boto para sa kanya, isa laban at isa abstention. Buod, ayon sa pahayag na ito ng IBP at batay sa kasong Abelino versus Cuenco, ang quorum ay hindi kinakailangang nakabatay sa kabuuang bilang ng lahat ng senador kung may mga bakanting pwesto o miyembrong wala sa bansa. Ang mahalaga ay mayroong mayorya ang mga miyembrong bumubuo sa Senado sa panahong iyon upang makapagsagawa ng opisyal na negosyo ang kapulungan. At ano ba ang nangyari kahapon? 12 ang pumasok. Salamat kay Senator Chis Escudero. Nabuo ang 12 para maging majority po ito sa bilang na 22 mga senador. Bakit 22 na lamang? Sapagkat si Senator Bato de la Rosa ay nowhere to be found na since May 14 in the morning. Mali nga lamang po ang petsa dito ng IBP. Itutuwid lamang po natin. Mukhang hindi nila na-proofread ito pong statement nila sapagkat mali po yung petsang binanggit nila. Nakalagay po kasi dito May 11. Pero ituloy ko lamang po ang binabasa po natin sa ikalawang pahina ng pahayag ng Integrated Bar of the Philippines. Maraming salamat, Mary Ann Antriolo, sa inyo pong super sticker. Sa kabuuan, nagkakaisa ang 4 na mahistrado na sa harap ng praktikal na sitwasyon na sa 23 senador na maaaring makilahok sa mga deliberasyon ng Senado matapos ang desisyong ito, 12 ang susuporta kay Senador Cuenco at sa pinakamarami, 11 ang papanig kay Senador Abelino. Dahil dito, magiging lubhang hindi makatarungan na ideklarang si Senador Abelino ang lehitimong Pangulo ng Senado sapagkat ang posisyong iyon ay pangunahing nakasalalay sa kagustuhan ng mayorya ng mga senador at ang tuntunin ng Senado tungkol sa panunungkulan ng Pangulo nito ay maaaring baguhin anumang oras ng naturang mayorya. At sa anumang sesyon na gaganapin pagkatapos nito na may 13 o higit pang senador na dumalo upang maiwasan ang lahat ng kontrobersiyang dulot ng magkakaibang pananaw hinggil sa quorum at para sa kapakanan ng lahat ng kinauukulan, maaaring pagtibayin ng 12 senador na nag-aproba sa mga resolusyong sangkot dito ang lahat ng kanilang mga naging hakbang upang maalis ang anumang pagdududa sa bisa ng mga ito. Ang pasyang Abelino ay nagbibigay diin sa isang praktikal na pananaw. Ang konstitusyon ay dapat bigyang kahulugan sa paraang nagpapahintulot sa Senado
na magampanan ang tungkulin ito at hindi mapipigilan dahil lamang sa kawalan ng mga miyembrong hindi makatotohanang mapadalo sa sesyon. Paglalapat sa sesyon ng Senado noong Hunyo 3, 2026, sa sesyon ng Senado noong June 3, 2026, ang doktrinang Abilino ay maaaring iangkop. Uulitin ko po ang doktrinang Abilino ay maaaring iangkop sa pagtukoy kung may quorum kahit na 12 lamang ang pisikal na naroroon na senador. At merong 12 kahapon. Salamat muli kay Chis Escudero. Pero hindi namin kinakalimutan, Senator Chis Escudero, ang akusasyon sa iyo. Dapat malaman ng taong bayan ang katotohanan. Kung ikaw ay may kasalanan, base sa mga ebidensya, dapat kang maparusahan. Kung wala naman, dapat mong makamit ang hustisya. Balik po tayo dito po sa ating binabasa. Ang isang senador ay hindi maaaring piliting dumalo dahil siya ay nakakulong kaugnay ng isang kasong hindi maaaring piyansahan or non-bailable offense. Tinutukoy po dito si Senator Jinggoy Estrada. Ang ikalawang senador ay hindi naman matagpuan at tila hindi alam ang kanyang kinaroroonan mula pa noong May 11, 2026. Nagkamali ang IBP dito, mga tol. Sana mabago nila yung petsa ng kanilang statement. Sapagkat alam naman natin kung ano ang nangyari sa Senado. May 11, nag-appear nga itong si Pato de la Rosa dyan sa Senado. Nagpakita siya, bumoto nga siya, kaya nagkaroon ng leadership change at naging Pangulo ng Senado si Alan Peter Cayetano. Nagsimula ang kanyang pagkawala past 2 in the morning ng May 14, 2026. Again, sana ituwid po ito ng IBP sapagkat mali po yung petsa nila. Napakahalaga ng statement na ito dahil sasaklaw po ito sa mga usaping legal. Hindi tayo abogado pero nagiging bahagi po tayo ng diskusyon kaya dapat tama po ang mga impormasyon na nakakalap po natin. Lalong-lalo na kung ito'y manggagaling sa Integrated Bar of the Philippines. Kaya uulitin po natin, mali po ang petsang May 11. Nawala si Bato de la Rosa sa harapan ng publiko simula po ng umaga or 2:30 more or less in the morning noong May 14, 2026. Dahil dito, ang dalawang senador na ito ay itinuturing na wala sa saklaw ng kapangyarihan ng Senado upang piliting dumalo. Kaya hindi sila isinama sa bilang ng mga miyembrong gagamitin sa pagtukoy ng quorum. Sa kanilang pagkakabawas, ang kabuuang bilang ng mga senador na maituturing na maaaring dumalo ay naging 22. Ang 12 senador ay bumubuo ng mayorya ng bilang na ito. Sa makatuwid, nabuo ang isang balidong quorum para makapagsagawa ng opisyal na gawain ang Senado. Buod, sa madaling salita, ayon sa pahayag na ito, ang sesyon ng Senado noong June 3, 2026 ay legal at balido. Makinig ka, Alan Peter Cayetano, sa sinasabi ng Integrated Bar of the Philippines. Uulitin po natin, ang sesyon ng Senado noong June 3, 2026 ay legal at balido alinsunod sa doktrinang Abilino sapagkat may nabuong quorum na binubuo ng 12 senador. Dahil dito, ang lahat ng hakbang, resolusyon at desisyong ginawa ng Senado sa nasabing sesyon ay ipinapalagay ng mga opisyal at balidong aksyon ng Senado ng Pilipinas alinsunod sa presumption of regularity sa pagganap ng mga opisyal na tungkulin. Kanina, diniscuss na po natin yan sa tulong ng mga abogado kung ano po ba ang ibig sabihin ng presumption of regularity. Pero sa madaling pangunawa mga tol, pag sinabing presumption of regularity, ipinagpapalagay sa harapan ng batas na ang isang public office at mga kawani nito kapag ka nagsagawa ng kanilang trabaho ay ginagawa po ang trabaho na yan ng legal. No? Ngayon, kung kine-question nitong si Alan Peter Cayetano na illegal yan, dalhin niya na lamang sa Korte Suprema para once and for all, malaman natin kung siya po ba ay kakatigan ng Korte Suprema o hindi. At usaping Alan Peter Cayetano muli, ang isang solon mula po sa Negros Region or Negros Occidental ay nananawagan
sa kanilang local government unit, at least sa kanyang distrito, na ideklarang persona non grata itong si Alan Peter Cayetano. Kasi ayon sa kanya, disgrace to the Senate itong si Alan Peter Cayetano. Negros Occidental 1st District Representative Julio Ledesma Deport has urged leaders of local government units, at least in his constituency, to declare Senator Alan Peter Cayetano persona non grata in their respective localities. Pero alam nyo mga tol, ang effect lang naman ng persona non grata ay sasabihin lang nilang hindi ka welcome dito sa aming lugar. But it doesn't mean na mapagbabawalan nila physically and legally itong si Alan Peter Cayetano na pumunta sa kanilang lugar. Kahit nakadeklara yan na persona non grata, kung gugustuhin ni Alan Peter Cayetano na pumunta pa rin sa 1st District ng Negros Occidental in particular, wala silang magagawa sapagkat the right to travel is paramount. Ika nga, mas mangunguna yan, no, mangingibabaw sa karapatan po nila na magpahayag ng kanilang hindi pag-welcome sa isang tao sa kanilang lugar. Bill of Rights po natin yan. Karapatan ng bawat Pilipino na mag-travel from one place to another as long as hindi po ito ipinagbabawal sa batas. And with that, syempre pakinggan po natin ang naging tugon ni Senator Tito Lacson, ni Senator Tito Soto, na pagsama ko si Lacson, ni Senator Tito Soto sa mga akusasyon sa kanya nung isang Marines kaugnay ng mga pagtatanong kanina ni Alan Peter Cayetano sa bogus hearing na yan sa Senado. Tuloy po natin pakinggan ito mga tol. Program Senator Vicente Soto III himself. Senator Soto, good afternoon to you. Thanks for joining us today. Welcome to the program. Hi, Carmina, and good afternoon. Thank you. Thank you for having me. Now, Senator Soto, we were supposed to be talking about completely another topic, and that's, what had transpired in the past days. We're going to talk about that also in a bit. But first, the fresh allegations now come. Nako, pasensya na kayo. Si Carmina kasi yung host Inglesera tong babae na to. Kaya mahirap naman i-translate ng dire-diretso in Tagalog. Pakinggan po natin. No, kung meron po kayong medyo hindi maunawaan sa pinag-uusapan nila, i-comment nyo po dyan sa chat area at i-address po natin. Kasi dito sinasabi ni Senator Tito Soto na walang katotohanan itong mga alegasyon laban sa kanya. In particular, yung sinasabi nila na siya po'y tumanggap ng pera. And for the sake of arguments nga or discussion, sinabi pa ni Senator Tito Soto dito na even assuming for the sake of discussion na tumanggap siya ng pera during that time, wala siyang nalabag na batas. Indeed, wala. Kasi pribadong individual ito pong si Senator Tito Soto. Pero ang argumento naman dyan at kritisismo at tinanong yan ni Carmina ay kapalit yan kung sakaling maging senador ka. Pero may sagot naman doon si Tito Soto na maririnig po natin dito. Pakinggan natin mga tol. Coming from this ex-Marine saying that you received money from either Zaldico, Romualdez, or even the palace. Did you receive any money from former Congressman Zaldico? No, I definitely would like to address that statement because I heard it earlier and my staff started writing down what they were saying, and I'm glad we will be able to tackle that because so that we can set it aside and put it in the trash can. First of all, if you're talking of 2024, I was not a government official in 2024. Campaign period 2024, hindi pa. 2025 ang campaign period. So, really, that came out a long time ago, but I didn't. Hindi yata nag-iisip itong mga Marines po na ito na nagdadamay kay Senator Tito Soto. Di ba nila naisip na hindi pa siya senador ng mga panahong iyon? Natapos ang 2-term senator, ika-4 na term bilang senador ni Tito Soto noong 2022 Kaya kinakailangan niya magpahinga muna ng isang termino, ng isang election, kaya nakapangampanya siya uli, nakakandidato at nakapangampanya siya muli noong 2025 at nanalo. No, napaka-impossible talaga ng mga akusasyon. Pinipilit lang nila dahil alam nila na
ang grupo ni Senator Tito Soto, silang dalawa ni Ping Lacson, ang dahilan kung bakit nadadamay yung mga kakampi nila diyan po sa Senado at higit sa lahat, si Tito Soto, nung siya'y Senate President, naging very vocal na sisimulan niya forthwith yung paglilitis sa impeachment. But unfortunately, dahil nga po nagkaroon ng pagbabago nung May 11, windang-windang po yan. Pero may schedule naman na yan, mga tol, masegue ko lang, July 6, ano? July 6 ang pagbabalik ng pagtugon sa problemang legal o sa impeachment process laban kay Sara Duterte diyan po sa Senado. didn't want to dignify the bogus statement and the bogus hearing, which is happening right now. It's completely illegal. But then again, if people are asking, if you're asking, let's answer closely what they said. They said a limousine of Saldico entered the basement of my building. First of all, I do not have a building. We have a PR office in a building near Baclaran. That's one. Two, a limo will not fit in the basement of that building. All right, and then they mentioned something like my EA a certain mark. I only have one mark, Mark Rosales, who died in 2015. So they're talking of 2024. They might have seen a ghost, if they were really there. And then they said a security. Di talaga nag-iisip, di ba? Biruin mo, patay na pala nung 2015 pa, tinuturo pa nila ngayon. Hindi yata naisip nung scriptwriter nila na yung sitwasyon na wala na yung tao. Nananahimik na yung tao, idadamay pa ninyong mga sinungaling kayo. Officer of Senator Soto. I never. Oy, may tatanga-tangang DDS na naman tayong bisita. Maraming salamat. Nasaan si Honda Vega? No? Si Honda Vega, gusto ko lagi ko nakikita eh. Masasakit magsalita yun, pero di naman nakakasakit sa akin. Kaya Roselito de la Cruz, dagdagan mo naman. Napakahinang nilalang mo naman. Basta DDS talaga, tatanga-tanga eh. Wala ka bang ibang kayang sabihin? Mas maganda pa yung mga sinasabi ni Honda Vega kahit paano, may tapang ng bahagya kahit hindi ako nasasaktan eh. Tanga! Had any security from 1992 to the present. So, and I was not even a senator in 2024. Baka nakalimutan nila siguro sa paggawa nila nung Script. what do you call that? Pero, Anyway, so yeah, Senator Soto, you did run in the midterm elections, correct? I did run in the 2025, yes. Midterm elections. So, could this possibly, could this In possibly, 2022, my term ended. yes, could this possibly be, something that, I don't know, to fund your campaign for 2025? Masingit ko lang ito mga tol. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kahit hindi tayo abogado, nakikita ko na may mga kakasuhan sa nangyari kanina sa Blue Ribbon Committee. Bakit? Ito na nga, si dating Senador Antonio Trillanes magsasampa po ng kasong cyber libel. Kanino? Kina Senator Alan Peter Cayetano at Senator Rodante Marcoleta. Kasi tandaan natin mga tol, illegal yung hearing nila kanina. Hindi po yun protected ng parliamentary mandate, no? Wala pong protection. Lahat ng ginawa nila kanina ay isang ordinaryong meeting, not hearing, no? Kaya lahat ng mga sinabi po doon na makakasira sa pagkatao ng iba, partikular nitong si Antonio Trillanes, ay pwede po nilang gamitin bilang ebidensya as he filed, syempre, kapag ka nag-file po siya ng kasong cyber libel dito sa mga personalidad na ito. O, balik po tayo. Hindi lang yan si Senator Trillanes ha. Ang nagsasabi din na magsasampa ng reklamo, si Senator Erwin Tulfo, si Senator Tito Soto, I believe, si Congresswoman Leila de Lima. No? O, balik po tayo sa pakikinig po dito.
we were not even sure of running for 2025, around 2024, even during the last 2-3 months of 2020. Ang tanga nyo talagang mga DDS vlogger. Hindi nyo ba nakikita ito? Si Pangulong Bongbong Marcos nasa likod ko. Alangan naman na hindi ako BBM vlogger. Tanga talaga kayo. Ha? Napakatanga talaga ng mga DDS. Common sense. Ilalagay ko ba si Pangulong Bongbong Marcos dyan kung hindi ako naka-align sa kanyang paniniwala? Mga tanga? Before. Okay. So, Ay, nako. why would I be given Ay, nako. Tanga why nyo. would I be given flood control? I think it's flood control money so they're talking about. Why will I be given flood control money for campaign when I'm not in office? Number one. Second, yung sinasabi 40 to 70 million daw, Hmm. 5 maleta. Mhm. I have yet to see a suitcase where 40 million will fit. All right. So let's go down. Let's go down the names. Did In short, mga tol, dito sa interview po na ito, simple lang, walang katotohanan ayon kay Senator Tito Soto ang mga akusasyon ng 18 ex-Marines na yan. At yan ay tingin ko produkto lamang ng imahinasyon kung sino man yung nag-utos sa kanila. And basically, may kaugnayan ito sa mga Duterte, lalong-lalo na sa impeachment trial nitong si Sara Duterte at yung pagkakakulong at paglilitis posible sa mga susunod na mga panahon na laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa huli, ang tanong ko sa inyo mga tol, anong masasabi ninyo sa mga tatanga-tangang Duterte supporters? Paki-comment po ninyo ang sagot ninyo kung anong masasabi ninyo sa mga tatanga-tangang Duterte supporters. Maraming salamat at hanggang dito na lamang. Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.